So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Webes. At unahin na nga nating pag-usapan yung tungkol dito sa naging interview ni Kim and Paula Avellino na kung saan kinilig ng sobra or husto ang mga Kimpaw fans. Paano ba naman kasi si Paula Avellino mga kakimpaw, di ba? Sobrang loyal daw kay Chinita Princess. Di ba may nagsusirculate ngayon sa mga social media na nanlalamig na si Paolo, na may iba na si Paolo. Ito po yung pangtapat ko dyan. Sobrang loyal ni Paula Avellino kay Kim Chiu at lahat po sinasabi ni Paolo kay Kim. Sabi nga po dito sa EXO, wait lang, di ba wala siyang tinatago, open lahat kay Kimi kahit mga merong gusto sa kanya, bago merong issue alam na ni Kimi. Ganun po siya ka-loyal na jowa kay Kimi. So bashers and hindi makamove on, iyak. So yes, iyak malala yung mga bashers dito na may hilig gumawa ng mga fake news laban kay Paolo Avellino na meron na daw iba. So eto na lang yung pangtapat natin laban po sa mga pinagsasasabi nila. For sure, iyak tawa sila dito. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin itong napansin ng mga Kimpaw fans sa isang room na kung saan ay ando doon si Paula Avellino. Ano ba ginagawa ni Paula Avellino doon? So gumawa siya ng video promotion para po ito sa Salon Pass. So parang may pag-giveaway or may parapol or promo ata ang Salon Pass na pag bibili po kayo ng Salon Pass, pwede kayong sumali. Sabi nga po dito, giveaway from September 1, November 15, 2025. How to join? Visit Salon Pass Philippines on Facebook and just comment on the official stick with Paolo giveaway post with the following: buy Salon Pass medicated patch 10 or 20s or 40s, a photo of your purchase Salon Pass medicated patch, ayan, 10, 20, 40s, a quick story on how it helps you with your daily grind. So ayan, kwento lang kayo bakit ano yung kwentong Salon Pass ninyo, mag-selfie kayo, tapos i-post nyo po doon, okay? Tapos, habang si Paolo nga po ay nagsasalita mga kakimpaw, may mirror kasi doon sa likuran niya. So, nagre-reflect kung sino po yung kasama doon. And nakita nga po ng mga netizen na andyan si Chinita Princess sa salamin. Ayan po mga kakimpaw, nakita at nahagip si Kim Chiu sa salamin kasama po ni Paolo sa isang room. Sabi nga dito ng isang post sa Facebook, yung isoko mo ang face sa gilid, reflection in mirror, especially yung upuan. So, ayan po, sa dressing room, magkasama si Kim and Paula Avellino. At maraming nagsasabi na all-out support si Chinita Princess sa mga ginagawa po ni Paula Avellino, katulad nito, video po promotion for Salon Pass na ini-endorso niya. And andyan si Chinita Princess kasama niya. Meron nga nagsabi na baka hinigit ni Paula Avellino sa dressing room para siya ay suportahan doon. Diba? Kasi alam naman natin si Paolo, medyo mahiyain, medyo tahimik, nonchalant talaga siya mga kakimpaw, at ang power niya ay si Chinita Princess. Every time na si Kim ay nasa tabi po niya, yun yung kanyang nagiging silbing kalakasan, diba? May mga ganyan po kasi, parang kinakabahan siya pag wala yung kanyang mahal. So si Paolo siguro ginagawa niya pong lakas si Chinita. Ang balitang Paolo, dinala si Kim sa one room, ay tila isa na namang isyong kumakalat na may halong intriga at spekulasyon tungkol kina Paolo Avellino at Kim Chiu. Pero bago agad maniwala, mahalagang maging maingat sa ganitong mga balita, lalo na kung walang malinaw na official statement mula sa kanila o sa kanilang management. Maaring ipaliwanag na ang isang room na tinutukoy ay bahagi lamang ng isang eksena, rehearsal, o private meeting kaugnay ng kanilang proyekto gaya ng The Alibi. Minsan, pinalalaki lang ng mga netizens ang mga ganitong kwento para makaliha ng ingay sa social media. Kung ito ay tungkol sa bonding o script reading, natural lang iyon sa mga artista lalo na kung nagtatrabaho silang magkasama. Ang mga ganitong balita ay nagpapakita kung gaano kasikat at kaapektado ng publiko sina Kim at Paolo. Maraming fans ang nakatutok sa kanila, kaya bawat galaw nila ay binibigyan ng kahulugan. Ngunit bilang mga taga-suporta, mas mainam na i-celebrate natin ang chemistry at professionalism nila kaysa magpadala sa mga sismis. Kapag may respeto ang fans, mas nagiging maganda ang imahe ng mga iniidolo nila. Ang importante, patuloy nating suportahan ang kanilang mga proyekto at huwag magpadala sa mga mapanirang balita. Masasabi ko sa balitang ito, ang one-room issue ay hindi dapat gawing malisyoso. Sa halip,
ipakita natin ang tiwala sa mga artista na marunong magpanatili ng profesionalismo at respeto sa isa't isa. Kung totoo man na may espesyal na ugnayan sa pagitan nila, karapatan nila iyon. Pero kung trabaho lang, mas dapat nating pahalagahan ang dedikasyon nila sa kanilang craft kaysa sa mga haka-haka. Ayon sa mga nakasaksi, hindi ito tungkol sa anumang kontrobersya gaya ng iniisip ng iba. Ang nasabing One Room ay ginagamit pala ni Kim Chiu at Paulo Avellino para sa isang private rehearsal o script reading session ng kanilang upcoming project. Dahil gusto nilang mapagan pa ang chemistry at emosyon sa mga eksena, pinili nilang mag-practice ng mas tahimik at mas focused. Sa halip na may mali siya, marami ang humanga sa dedikasyon ng dalawa. May mga production staff pang ang nagpatoo na pagkatapos ng rehearsal, nagpa-deliver pa si Paulo ng pagkain para sa buong team. Patunay na maganda ang samahan nila sa trabaho. Ang nasabing eksena ay nagpatunay kung gaano kaseryoso sina Kim at Paulo sa kanilang craft. Hindi sila nagpapadala sa intriga, bagkus ay mas pinagtitibay nila ang kanilang partnership bilang mga profesional. Dahil dito, mas maraming fans ang natuwa at nagsabing ito ang dahilan kung bakit unbeatable ang Kim-Pao tandem. Habang may mga bashers na pilit naghahanap ng issue, mas pinipili ni Kim at Paulo na mag-focus sa trabaho at magbigay inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Kaya nga marami ang nagsasabi, hindi ito kwento ng chismis, kundi kwento ng dedikasyon. Ang balitang ito ay patunay kung gaano kalaki ang impluensya at epekto ni Paulo Avellino at Kim Chiu sa publiko. Sa tuwing may koneksyon o simpleng interaction silang dalawa, agad itong nagiging usap-usapan. Pero sa likod ng mga headline na puno ng intriga, makikita rin natin ang realidad ng showbiz, kung paanong bawat kilos ng mga artista ay binibigyang kahulugan kahit minsan ay simpleng trabaho lamang. Kung susuriin, walang masama kung nagkasama sila sa isang silid para mag-practice, magbasa ng script o magplano ng mga eksena. Isa itong senyales ng pagiging profesional at dedikado nila sa kanilang craft. Hindi nila tinatamad o hinahayaan lang ang mga eksena. Bagkus, pinagbubuhusan nila ito ng effort at emosyon para mas maging makatotohanan at kapanapanabik ang resulta. Yan ang dahilan kung bakit patuloy silang minamahal ng mga fans dahil nakita sa kanila ang tunay na passion sa trabaho. Ang nakatuwa pa rito, kahit anong intriga ang ibato sa kanila, nananatiling kalmado at mahinahon sina Kim at Paulo. Hindi sila nagpapadala sa mga bashers o fake news. Sa halip, ginagamit nila ang mga ganitong issue para patunayan na mas matibay ang samahan nila bilang magkaibigan, co-stars at inspirasyon sa marami. Kaya nga sasabi ko, ang mga bashers ang tunay na matatalo sa balitang ito. Habang sila ay abala sa pag-imbento ng kontrobersya, sina Kim at Paulo naman ay abala sa paggawa ng magagandang proyekto, pagpapasaya sa fans, at pagpapakita ng respeto sa isa't isa. Sa huli, ang tunay na sukatan ng isang artista ay hindi kung gaano karami ang chismis na ibinabato sa kanila, kundi kung gaano sila kahusay at katatag sa pagharap dito. At doon, walang duda, panalo sina Kim at Paulo. Hindi lahat ng balitang may halong intriga ay dapat agad paniwalaan. Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang chismis, lalo na kung tungkol sa mga sikat na personalidad tulad ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, makikita na marami sa mga ganitong issue ay pinalalaki lamang para makakuha ng attention online. Ang isang room na tinutukoy sa balita ay maari lang naman talagang rehearsal space, private discussion area, o simpleng lugar kung saan mas maayos nilang napag-usapan ang kanilang eksena. Hindi kailangang lagyan agad ng malisya. Ang mahalaga, pareho silang may respeto sa isa't isa at dedikado sa kanilang trabaho. Makikita naman sa mga nakaraang proyekto nila kung gaano sila kaprofesyonal at gaano nila pinapahalagahan ang fans na patuloy na sumusuporta. Sa kabila ng mga isyung ibinabato, nananatiling matatag ang kanilang tandem dahil sa tiwala at pagkakaibigan na nabuo sa trabaho. Kaya masasabi ko, ang mga ganitong balita ay paalala sa atin na maging responsableng tagapakinig at tagapanood. Bago tayo maniwala o magkomento, isipin muna natin kung saan nanggagaling ang impormasyon. Minsan kasi, ang mga chismis ay produkto lang ng maling interpretasyon. At sa bandang huli, ang mga artista lang ang napipintasan ng walang sapat na basehan. Sa madaling sabi, mas magandang suportahan kaysa husgahan. Kung ano man ang totoo, ipakita natin na kaya nating maging fans na marunong rumespeto at hindi basta nagpapadala sa ingay ng social media. Dahil sa huli, ang tunay na tagumpay ay nasa mga taong marunong magpahalaga sa katotohanan.